Ang taong tunay na nagmamahal ay handang magsakripisyo at magtiis alang-alang sa mga taong kanyang iniibig. Ngunit darating ka ba sa puntong lahat ay sisikmurain mo para lang mabuhay ang mga minamahal mo? Dear Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Vanji. Mama Mia, itong sulat ko na ito marahil ay may narinig na kayong ganitong klaseng kwento. Pero hindi ko aakalain na mismo ako, Mama Mia, ay mararanasan ko ang gumawa ng ganitong bagay alang-alang lang sa mga taong aking minamahal. Mama Mia, may 5 taon nang nakakaraan nang maging asawa ko si Ronnie. Si Ronnie ay isang mabait, responsable at mapagmahal na asawa at ama sa aming nag-iisang anak na lalaki. Mama Mia, maswerte ako dahil bukod sa gwapo, mabait at responsable ang asawa ko, ay may maganda rin siyang trabaho at may malaking sweldo na siya namang nagbibigay sa amin sa lahat ng aming mga pangangailangan, pati na rin ang aming mga luho. Mama Mia, masayang-masaya ang pamilya namin at wala na akong mahihiling pa. Pero ang kasiyahan at ang karangyaan na aming tinatamasa na iyon ay hindi naman pala magtatagal. Ito ay pinahiram lang sa amin dahil sa isang matinding pangyayari na hindi namin inaasahang magaganap sa aming buhay. Mama Mia, na aksidente ang asawa ko. Galing siya noon sa isang pagtitipon ng kanilang mga katrabaho. Nagkainuman, nagkasiyahan. Mama Mia, ayaw raw sana siyang payagan ng ilan niyang mga kasamahan na umuwi sa amin dahil medyo lasing na siya. Pero nagpumilit ang asawa ko, Mama Mia. Hindi kasi sanay si Ronnie nang hindi umuuwi sa bahay namin. Kaya naman kahit anong mangyari ay uuwi talaga siya sa amin. At dahil sa pagpipilit niya na umuwi, Mama Mia, ay siya naman ang naaksidente. Isang hindi inaasahang aksidente ang naganap sa asawa ko na siyang naging dahilan para bumaliktad ang mga mundo namin. Nabangga ang kanyang kotse, Mama Mia. Sa tindi ng pagkakabangga ay nayupi pa ang harapang bahagi nito. Naipit ang kanyang mga tuhod na siyang naging resulta ng tuluyan niyang pagkalumpo, Mama Mia. At hindi lang yun, maging ang kanyang pagkalalaki ay naapektuhan ng dahil sa aksidenteng yun, Mama Mia. Kahit papaano naman ay naging maswerte pa rin naman ang asawa ko, Mama Mia, dahil nga buhay pa rin siya. Hindi siya natuluyan sa aksidenteng yun, kaya naman nakakasama pa rin namin siya. Pero may mas mabigat na problema pala siyang dadalhin. Mama Mia, sanhi ng kanyang pagkalumpo ay naapektuhan hindi lang ang ilang bahagi ng kanyang katawan, kundi maging ang kanyang emosyon at ang kanyang pag-iisip. Mama Mia, alam ko naman na nangako kami sa harap ng mga tao at sa harap ng Diyos na magsasama kami sa hirap at ginhawa, sa sakit o kalusugan. Kaya naman, Mama Mia, hindi talaga ako sumuko sa paggawa ng paraan para lang muling tumayo ang asawa ko. Hindi man literal, pero muling tumayo at labanan ang buhay. Pero Mama Mia, lahat ng mga paraan na ginawa ko ay hindi pa rin naging epektibo. Nanatili akong bigo sa pagbibigay ng bagong pag-asa sa asawa ko. At buhat nga nung naaksidente siya, Mama Mia, ay naging sobrang mainitin na ang kanyang ulo. Minsan ay nagkakasigawan at nag-aaway na kami.
Mama Mia, alam ko naman na hindi niya sinasadya na masigawan ako. Alam kong aburido siya dahil sa naging sitwasyon niya. Lagi niyang binabanggit sa akin na sana raw ay namatay na lamang siya. Sana raw ay hindi na lang siya binuhay pa kung ganito naman na baldado na siya at wala ng silbing asawa at anak at ama sa aming anak. Mama Mia, naiiyak na lang ako sa tuwing sinasabi yun ng asawa ko. Hindi ko alam kung papaano ko ba ipapakita sa kanya na meron at meron pa ring pag-asa, na pwede pa rin siyang sumaya kasama namin. Mahal na mahal ko ang asawa ko, Mama Mia. Handa akong magtiis. Sabi ko sa kanya, walang iwanan hanggang sa huling hantungan. Kaya dapat niyang lakasan ang kanyang loob, hindi lang para sa akin at hindi lang para sa sarili niya, kundi pati na rin sa anak namin. At sa pagkakataong nakikita niya akong umiiyak at nakikiusap sa kanya na magpakatatag, ay tsaka naman huhupa ang kanyang damdamin at yayakapin niya ako at hihingi siya ng tawad sa akin. Napakalungkot, Mama Mia. Napakalungkot ng sinapit ng buhay ng asawa ko. Naiintindihan ko ang kalagayan niya. Naiintindihan ko kung bakit gano'n na lamang ang pagkadismaya niya. Iniintindi ko siya, Mama Mia, kahit ang totoo ay mahirap siyang intindihin. Pero ginawa ko ang lahat para maintindihan siya dahil mahal na mahal ko siya. Mama Mia, hindi lang ang ugali at ang pananaw ni Ronnie ang nagbago. Hindi lang yun ang nagiging problema ko. Ang isa pang malaki naming problema, Mama Mia, ay dahil sa nangyari, naging matindi ang gamutan para kay Ronnie. Kaya naman kinailangan niya halos maubos ang lahat ng aming mga naipundar at ang aming kabuhayan para lang sa kanyang pagpapagamot. Nawala ang aming mga naipundar, Mama Mia. Lahat yata ay naibenta namin, pati na rin ang aming ibang ari-arian na noon ay pinaplano na sana naming dagdagan at ilipat na sa pangalan ng aming anak. Pero nawala na rin yun dahil sa lubhang napakalaki talaga ang gastos ng kanyang pagkakaaksidente. Mama Mia, gustuhin ko mang tulungan ang aking asawa at gustuhin ko mang magtrabaho. Pero sino naman ang mag-aalaga sa kanya at sa anak namin kapag wala ako? Ayoko namang iiwan ang aming anak sa mga magulang ko dahil may mga naririnig na naman akong mga salita na hindi maganda patungkol sa asawa ko. Mama Mia, hindi talaga maiiwasan sa mga Pinoy ang ganon. Nung maraming pera pa si Ronnie, ay mabangong mabango siya sa lahat ng kaniyang mga kamag-anak, pati na rin sa mga kamag-anak ko. Pero mula nung maaksidente siya, ay halos wala na akong marinig na maganda tungkol sa asawa ko. Kaya naman, ayokong ihabilin ang anak ko sa mga magulang ko dahil alam ko, Mama Mia, na mga masasakit na salita lang ang maririnig ko mula sa kanila. Isa pa, Mama Mia, ang bahay pala namin ay naisangla ko na sa bangko. Ang bahay namin na dati ay kumpleto sa lahat ng kasangkapan at kagamitan, ngayon ay tila isa na itong abandonado. Wala nang gamit, Mama Mia, dahil lahat ng yun ay naibenta ko na. Naibenta ko para makaraos kami sa araw-araw at para maipagpatuloy ang gamutan para sa aking asawa. At dumating pa kami sa punto, Mama Mia, na halos lugaw na lamang ang inihahain ko at ipinapakain ko sa aking asawa at anak. Ayoko silang magutom, kaya sinusubukan kong maghanap ng pagkakakitaan o kaya naman ay trabaho. Pero Mama Mia, bigo ako. Bigo akong makahanap ng perang ipangsusustento sa mag-ama ko. Undergraduate lang kasi ako, Mama Mia, at may edad na rin, kaya hirap akong matanggap sa mga ina-applyan ko.
O kaya naman ay walang bakante kahit pa sa mga pabrika at kung saan-saan pa. Mama Mia, umabot sa punto na barya na lamang ang laman ng wallet ko at saktong pamasahe. Hindi na kaya yon para may pantawid pa ako ng gutom. Kaya nung umuwi ako galing sa pag-a-apply at paghahanap ng trabaho, ay sobrang awang-awa ako sa sarili ko. Mama Mia, hindi lang para sa sarili ko, kundi maging sa aking mag-ama na alam kong naghihintay sa akin. Naghihintay kung ano ang madadala kong pagkain para sa kanila. Pauwi na ako noon, Mama Mia, nang makasalubong ko ang isa kong kumare. Niyaya niya ako sa kanila para kumain kasi daw ay birthday niya. Hindi naman talaga ako mahilig sa mga ganong klasing handaan, Mama Mia. Noon ay tinatanggihan ko yon. Pumupunta ako pero hindi ako kumakain. Nagbibigay lang ako ng regalo para sa kumare ko. Pero iba na ngayon, Mama Mia. Wala na akong regalong dala. Pagkain lang ang ipinunta ko doon. Dahil nga sa kumakalam na ang sikmura ko noon, ay sumama ako sa kumare ko. Gustong gusto ko mang kainin ang lahat ng makikita kong pagkain sa mesa niya, pero pinigilan ko kahit papaano, Mama Mia, ang aking sarili. Dahil kahit na nagkagano na ang buhay namin, ay may natitira pa naman akong kahihiyan para sa sarili ko. Mama Mia, nakakahiya mang aminin pero pakiramdam ko noon ay para akong isang patay gutom. At habang kumakain ako ay naiisip ko ang aking mag-ama. Alam kong hindi pa rin sila nakakakain dahil hindi pa ako dumarating. Si Ronnie muna kasi ang pinagbantay ko sa aming anak. Nagbabakasakali kasi ako na makahanap ako ng trabaho nung araw na yon. Kaya naman sinimplihan ko ang aking kumare na kung pupwede ba ipagbalot niya ako ng kahit konti para sa anak ko. Natuwa naman ako, Mama Mia, nang umuo siya. Pero wag daw muna akong uuwi kasi mag-iinuman pa daw kami. Gusto ko sanang tumanggi kaso baka naman mapahiya si Mare at baka bawiin pa niya ang binalot niyang pagkain para sa akin. Mama Mia, nung makita ko ang aming iinumin ay beer lang naman yon. Bali 6 kaming mag-iinuman at ang isa doon ay medyo may katandaan ng lalaki na nakapwesto sa aking harapan. Mama Mia, hindi ko kilala ang lalaking yon. Pero pansin ko ang madalas niyang pagtitig at paminsan-minsang pagsulyap niya sa akin. Kapag nagkakatinginan kaming dalawa ay tsaka niya akong ngingitian. At kahit medyo naiilang ako, Mama Mia, ay ngingitian ko rin naman siya. Wala naman kasi ako sa posisyon para magsuplada. Hindi naman niya ako binabastos at lalong hindi naman siya nagsasabi ng mga malalaswang salita sa akin. Pero sa totoo, Mama Mia, ay hindi talaga ako supladang klaseng babae. Palangiti ako at may pagkakalog. Pero nawala na yata ang lahat ng kasiyahan sa akin, Mama Mia, mula nung nangyari sa amin ang trahedya ng aking asawa. Mama Mia, pinagbigyan ko ang kumare ko. Nakipag-inuman ako sa kanila dahil nahihiya ako kasi humingi ako ng pagkain sa kanya. Hating gabi na nang pauwi na ako at medyo nakakadama na rin ako ng pagkahilo dahil sa ininom ko. Kahit beer lang yon, ay natatamaan pa rin ako kasi hindi naman talaga ako mahilig uminom. Mama Mia, nang mapadako ako sa isang iskinita na may malaking poste ng Meralco, ay nagulat na lang ako nang may humarang sa aking lalaki. Nang inaninag kong maigi kung sino yon ay nakilala ko siya. Siya yung matandang lalaking kaharap ko kanina sa inuman sa bahay ng aking kumare. Medyo natakot ako pero ang sabi niya wag raw akong matakot. Kanina pa raw niya ako sinusubaybayan kasi daw nakainom ako at baka mapano pa ako sa daan. Sabi ko naman sa kanya ay kaya ko pa namang umuwi at kabisado ko naman ang daan pauwi sa amin.
Pero nagulat na lamang ako, Mama Mia, nang bigla niya akong lapitan at halos magdikit na ang aming mga katawan. Sabi pa niya, ako daw ang babaeng tipo niya. Bukod daw kasi sa maganda na ako, ay maganda rin daw ang aking kurbada. Mama Mia, nakakahiya mang aminin, pero nang gabi na yun, ay nagkaroon ako ng indecent proposal mula sa lalaking aking nakainuman. Ang sabi niya ay bibigyan daw niya ako ng pera kung papayag akong makipag-ano sa kanya. Kung papayag raw akong magpagalaw sa kanya, ay bibigyan niya ako ng malaking halaga. Ang sabi niya, Mama Mia, halata daw kasi sa itsura ko na namomroblema ako sa pera. Pero parang napantig naman ang tenga ko sa sinabi niya. Akala niya siguro ay papatol ako sa kanya at ang akala niya siguro ay isa akong bayarang babae. Nang akma ko na sana siyang sasampalin dahil nabastusan ako sa sinabi niya, ay bigla niya akong niyakap. Hindi naman ako makapiglas at hindi ako makawala sa kanyang pagkakayakap sa akin dahil may kalakihan din naman kasi ang kanyang katawan. Mas malakas siya di hamak kumpara sa akin. Habang yakap-yakap niya ako, Mama Mia, ay nagsasalita siya na matagal na daw siyang walang nakaniig. Buhat raw kasi nang mamatay ang kanyang asawa ay hindi na siya nagkaroon pa ng babae sa kanyang buhay. Ang sabi niya, kung pagbibigyan ko raw siya ay bibigyan niya ako ng pera. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit naisip ko noon na sabihin sa kanya na parehas lang naman kaming matagal nang walang nakakaniig. Dahil nga sa naging kalagayan ng mister ko. Sa totoo lang, Mama Mia, pumasok din sa isip ko kung sakaling makipagniig ako sa lalaking ito ay magkakapera na ako. Alam ko naman na hindi mahahalata ng mister ko kasi hindi naman kami na nagtatalik dalawa. Kaya Mama Mia, sinabihan ko siyang bitawan niya ako sa kanyang pagkakayakap kung gusto niyang mangyari ang balak niya. Doon tila siyang umisi at binitiwan ako. Saglit na muna akong nag-isip ulit, Mama Mia. Pagkatapos ay sinabihan ko siya na hindi ako pwedeng magpagalaw sa kanya ngayon dahil may dalaw ako. Yun ay dahilan ko lamang, Mama Mia. Hindi naman totoo na nireregla ako nung mga panahon na yon. Hindi ko lang kasi alam, Mama Mia, kung tama ba ang gagawin ko. Hindi naman kasi ako pakawalang klase ng babae. Mama Mia, isa naman akong loyal at faithful na asawa kay Ronnie. Kaya nagsuggest ako sa kanya, Mama Mia. Paliligayahin ko siya pero hindi niya ako gagalawin. Marami namang klase at maraming uri naman ang pagpapaligaya ng isang lalaki nang hindi kailangan na pinapasukan ng babae. Medyo nag-alangan pa siya nung una. Pero pumayag din naman siya. Kaya naman, Mama Mia, yun nga ang naganap. Ipinalasap ko sa kanya ang langit nang hindi niya nagagalaw ang aking katawan. Mama Mia, dun kami pumwesto sa likod ng poste ng Meralco. Doon ay pinaligaya ko siya. Pagkatapos ng ilang minuto ay naabot na niya ang luwalhati. Binigyan niya ako ng 500 pesos. Mas malaki daw ang ibibigay niya sa akin sa susunod kung papayag daw akong makipagtalik sa kanya. Pag-uwi ko ng bahay, Mama Mia, ay tulog na ang aking mag-ama. At ako naman ay dali-daling nagmumog at nag-toothbrush dahil naiirita at nandidiri ako sa sarili ko. Naiiyak akong isipin na nagawa ko yun na dapat sana ay sa asawa ko lang ginagawa. First time ko yung gawin sa ibang lalaki, Mama Mia. Mama Mia, sa totoo lang, hindi lang naman pa nga ang sumakit sa akin nung mga panahon na yon, kundi maging ang mga tuhod ko. Hindi rin naman kasi ako bata.
Medyo may edad na rin ako, Mama Mia. Kaya naman hindi madali sa akin ang nakaluhod. Pero lahat ng yun ay tiniis ko, Mama Mia. Kahit mali ay gagawin ko alang-alang sa aking mag-ama. Kinabukasan ay hindi naman ako inusisa ng aking asawa kung saan ako nanggaling at bakit ako inabot ng hating gabi. Mama Mia, nagulat pa nga siya nang makitang may maayos kaming kakainin ngayong araw. Sabi ko, sumideline ako na nagre-repack sa isang pabrika. Kahit hindi siya magtanong ay kusa na akong nagsasalita. Pagkatapos naming kumain ay nagpaalam ako sa kanyang maghahanap muli ng ibang rarakitan. Sa pagre-repack, hindi kasi yun magiging sapat. Yun ang dahilan ko sa kanya, Mama Mia, para makaalis ako ng bahay. Pero natapos na naman ang buong araw, ay bigo na naman ako, Mama Mia. Puro walang bakante na lang ang napupuntahan ko. Nag-iisip na naman tuloy ako kung saan na naman ako kukuha ng panggastos sa darating na araw. Habang nag-iisip ako, Mama Mia, ay biglang pumasok sa isipan ko ang alok sa akin nung lalaki kagabi. Mas malaki daw ang maibibigay niya kung papayag akong magtalik kaming dalawa. Kung papayag ako ay para na rin akong naging isang bayarang babae. Naging isang GRO. Madudungisan na ng ibang lalaki ang aking katawan. Ang katawan ko na dapat ay walang ibang gumagalaw kundi ang aking mahal na asawa lang. E ano pa nga ba ang ginawa ko kagabi? Hindi ba pagiging bayaran na rin yun? Hindi ba pagiging GRO na rin ang tawag nun? Oo, hindi nga niya naangkin ang aking katawan. Pero yung ginawa ko ay gawain din naman ng isang babaeng bayaran. Hindi ko na naman tuloy maiwasang maiyak, Mama Mia. Sa ganito na lang ba hahantong ang lahat sa buhay ko? Wala naman akong dapat sisihin kundi ang panahon at ang pagkakataon at ang aksidente na yun. Kung hindi sana nangyari sa asawa ko ang insidenteng yun, ay hindi sana kami magkakaganito ngayon. Hindi sana ako magpapakabayarang babae alang-alang lamang sa pera. Pero wala na akong magagawa, Mama Mia. Nandito na ako sa sitwasyon na to, kaya alam ko na ang nararapat kong gawin ay panindigan ko na lang at ang isipin ko na lang ay may maihahain akong pagkain sa mesa namin para nang sa ganon ay hindi magutom ang aking mag-ama. Kaya napagdesisyonan ko, Mama Mia, oo, kakapit na lang ako sa patalim. Bahala nang madumihan ang aking pagkatao at ang aking pagkababae. Ang importante, mabuhay ako, pati na rin ang asawa at anak ko. Mama Mia, 7:00 na noon ng gabi sa isang abandonadong bahay na hindi kalayuan sa bahay namin. Sa loob ng isang kwarto ay nakahiga ako sa sahig na may sapin na banig. Maririnig mo ang mga ungol habang walang humpay na nagpapakasasa sa ibabaw ko ang lalaking nag-offer sa akin ng malaking halaga kapalit ng pakikipagniig ko sa kanya. Mama Mia, nung una ay nandidiri ako sa amoy ng kanyang hininga. Pero Mama Mia, ang sabi ko sa sarili ko, enjoyin ko na lang to. Total naman ay bayad ako. Isa pa, Mama Mia, ay hindi ko rin maipagkakaila sa inyo na nananabik na rin ang katawan ko sa pakikipagniig dahil matagal nang walang gumagalaw sa akin buhat nang mangyari ang aksidente sa asawa ko. Kaya naman nakikipaglaban na rin ako sa kanyang mga haplos at halik, Mama Mia. Mama Mia, ibinigay ko ang lahat para sa lalaking ito. Ang nasa isip ko noon ay kapag napapaligaya ko siya, ay maaaring mas malaki ang ibigay niya sa akin. Mama Mia, nang makaraos na kaming dalawa,
ay bigla niya akong inabutan ng 5,000. Nagulat ako dahil hindi ko akalain na ganun kalaki pala ang ibibigay niya sa akin. Wala daw yun, sabi niya. Kulang pa nga daw yun kung tutuusin sa sarap na nadaman niya sa akin. Pakiramdam raw kasi niya, Mama Mia, ay muli siyang bumata at kakaiba daw ang tikas niya ngayon sa pagtikim niya ng muli ng laman. Mama Mia, ang saya-saya ko nung nakahawak muli ako ng ganun kalaking pera. Kaya naman pinahiga ko siya. Binigyan ko pa siya ng isa pang round, Mama Mia. Ako na ang nagtrabaho. Nangingiti ako nang tingnan siya na tila kakapusin na ng kanyang hininga habang pinapaligaya ko siya. At pagkatapos nga ng mangyaring yun, Mama Mia, ay umuwi na ako ng bahay. Pero ang nasa isip ko noon ay sisiguraduhin kong mababaliw sa akin ang lalaking ito. Sisiguraduhin kong mauubos sa akin ang pera niya. At hindi nga ako nagkamali, Mama Mia. Sa mga sumunod na pagkikita naming dalawa ay dinadagdagan pa niya ang perang inaabot niya sa akin. Ako naman, syempre, para may pampalit sa perang binibigay niya ay mas ginagalingan ko ang performance ko. Ayoko sa hotel o sa ibang lugar kami magtalik. Naiisip ko kasi na baka may ibang makakakita sa akin. Kaya dito kami sa abandonadong bahay na ito. Kahit malamok, kahit malamig, ay sapat na sa akin. Saan ko pa hahanapin ang trabahong kikita ako ng higit pa kung minsan sa 5,000 sa isang magdamagan lang. Basta't hihiga ka lang at bubuka ka. Yun nga lang, katawan, puri at dignidad mo ang puhunan. Sa totoo lang, Mama Mia, nung una ay nandidiri talaga ako sa sarili ko habang nakikipagtalik ako sa estrangherong yon. Pero nung lumaon ay parang naging okay na. Kumikita ka na, nadidiligan ka pa, at nawawala pang pagkauhaw ko sa laman. Dumating pa nga sa oras, Mama Mia, na sa mismong bahay na namin ako nakikipagtalik sa lalaking yon. Sisilipin ko muna ang mag-ama ko kung himbing na ba ang pagkakatulog nila. At saka ko papapasukin ang lalaki sa kabilang kwarto. At pagkatapos, bago mag-umaga, ay papauwiin ko na siya nang hindi makahalata ang mister ko na may kasama kaming iba sa bahay. Isang pangyayari ang hindi ko naman inaasahan na darating, Mama Mia. Inatake ang lalaki sa high blood at namatay ito. Nung namatay siya, Mama Mia, ay namatay rin ang pangkabuhayan ko. Nawalan rin ako ng pinagkakakitaan. Ilang linggo din akong nagmukmok sa bahay. At kahit si Ronnie ay nagtatanong na sa akin kung wala na ba daw akong sideline. Dahilan ko, Mama Mia, ay nagsara yung tindahan na pinagsasidelanan ko. Buti na lang kahit papaano ay medyo nakaipon ako ng konti mula sa perang binibigay sa akin ng lalaking yon. Pero hindi naging sapat yung pera na naipon ko, Mama Mia. Madali ding naubos. Kaya kumilos na ako bago pa masagad ng husto ang ipon ko. Mama Mia, wala na akong ibang naisip ang paraan. Nagpakapokpok na lang ako. Simple lang akong pokpok, hindi makulorete sa katawan at hindi mo nga mapagkakamalang ganun ang trabaho ko. Ewan ko, Mama Mia, pero parang na-enjoy ko na ang ganitong napariwara ako ng buhay. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong natira doon sa bakante at abandonadong bahay na yon. Kahit bagets, kahit bata, basta may pera, pinapatulan ko. May mga naging syota din ako, Mama Mia. Pag syota ako, sa bahay ako nagpapaganon. Pero kung hindi, dun lang ako sa bakanting bahay.
Nagpasalamat nga ako, Mama Mia, at hindi ako tinamaan ng sakit kahit na kung sino-sinong lalaki na ang aking naikakama. Ayoko kasing paggamit ng kondom dahil nagkaka-allergy ang ano ko. Yung iba kasi gustong mag-kondom, proteksyon daw nila, baka kasi may sakit ako at mahawa sila. Pero ang sabi ko, ayaw kong magpagalaw ng may kondom. Sinasabihan ko rin sila na malinis akong babae at malinis akong klase ng pokpok. Pero Mama Mia, ang akala ko na panghabang buhay ko nang gagawin ay hindi pa rin pala, Mama Mia. Dumating ang araw na kinatatakutan ko. Dumating ang araw, Mama Mia, na nalaman ng asawa kong si Ronnie kung ano ang gawain ko, kung ano ang pinapakain ko sa kanila. Kaya nung may pagkakataon ay kinausap ko siya ng masinsinan. Mama Mia, sinabi ko sa kanya ang totoo. Sinabi ko kung gaano ako nahirapan para lang makahanap ng disenteng trabahong mapapasukan. Sinabi ko kung ilang beses akong nagtiis na maglakad mula sa iba't ibang lugar pa uwi ng bahay namin dahil wala na akong pampamasahe. Sinabi ko rin, Mama Mia, kung ilang beses akong nagutuman sa kalye sa kakahanap ng pwede kong mapapasukan pero walang tumatanggap sa akin. Mama Mia, sinabi ko lahat ng sakripisyo ko sa asawa ko. Hindi para kwentahin yon, kundi para maintindihan niya kung bakit ako umabot sa punto na pati sarili kong kaluluwa at katawan at dignidad ay binenta ko, mapakain ko lang sila. Mama Mia, sabi ko sa kanya, Mama Mia, ay ito ang pinakamadali na paraan para may maihahain kami sa bawat kainan namin. Tumingin lang maigi sa akin si Ronnie habang nagsasalita ako. Parang tinitimbang niya ang aking sasabihin. Alam ko kasi, Mama Mia, na bago ko pa man siya kinausap ay may ideya na siya kung ano ang gusto kong sabihin sa kanya. Kaya naman, Mama Mia, magsasalita na sana ako nang bigla siyang nagsalita. Sabi niya, Mama Mia, hindi raw niya naisip na darating ako sa punto na gagawin ko yon. Umiiyak siya sa akin, Mama Mia, at ang sabi niya ay patawarin ko raw siya dahil hindi siya naging mabuting asawa sa akin. Sabi niya, alam daw niya, Mama Mia, na ginagawa kong puhunan ng aking katawan. Nagulat ako kung paano niya nalaman. Doon ay iniyuko ko na muna ang aking ulo, Mama Mia. At nang inangat ko ang aking ulo dahil hindi siya nagsasalita, ay siya naman ang yumuko. Ilang sandali pa ay nagsalita siya. Matagal na raw niyang alam ang tungkol sa lihim kong gawain. Hindi lang daw may unang beses niya akong nakitang may ipinapasok na lalaki sa bahay namin. At hindi rin daw naman siya tanga para hindi malaman na nagpapagalaw ako sa ibang lalaki sa kabilang kwarto ng aming bahay. Sa tagal daw naming mag-asawa ay alam na alam niya raw ang bawat galaw ko. Alam na alam din daw niya kung paano ako umungol kapag nasasarapan ako. Nanlamig ako sa mga sinabi sa akin ng asawa ko. Mama Mia, dahil sa mga sinabi niya ay napatayo ako at lumuhod na lumapit sa kanya. Humingi ako ng tawad sa aking mga nagawa. Handa na ako ng mga oras na yun kung gusto niya akong saktan ng pisikal. Kahit naman kasi pagsasakripisyo yun para may makain kami ng aking pamilya, ay alam ko pa rin na nasasaktan ko hindi lang ang damdamin ng asawa ko, kundi ang maging ego niya bilang lalaki.
Pero nagulat ako, Mama Mia, dahil naging mahinahon ang asawa ko. Wala akong naramdamang pagbubuhat ng kamay na galing sa kanya. Bagkus ay niyakap niya ako at muli siyang umiyak. Muli niyang sinabi na siya daw ang may kasalanan ng lahat kung bakit ako nalugmok sa putikan. Sabi niya, Mama Mia, hindi niya raw ako i-judge dahil alam niya na yun lang ang tanging tamang paraan na naiisip ko alang-alang sa pamilya namin at sa aming anak. Naiintindihan din daw niya ako sa aking mga nagawa. Kaya wala daw akong dahilan para humingi ako ng tawad sa kanya. Mama Mia, pagkatapos ng ilang minutong yakapan at iyakan, ay nanahimik kaming dalawa sandali. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na walang naging imikan. Hanggang sa binasag ni Ronnie ang katahimikan na yon. Ang sabi niya, Mama Mia, hindi pa raw huli ang lahat para sa aming dalawa. Ang sabi niya, Mama Mia, may naiisip daw siyang paraan para nang sa ganon ay makaahon ako sa putika na aking kinalugmukan. Tiyak daw na matutuwa ako sa mga maririnig ko sa kanya. Tinanong ko siya kung ano yon. Saka pinahiran ko ang mga luha sa aking mga mata. Ang sabi niya, Mama Mia, ay dumalaw pala sa bahay namin ang nag-iisang kapatid niya na galing sa Amerika. Gusto daw kaming ipetisyon ng kaniyang kapatid. Ang sabi pa nito, ang kapatid daw niya ang bahala sa lahat ng gastusin. Mama Mia, dalawa lang sila ni Ronnie na magkapatid. Panganay yung nasa Amerika, Mama Mia. May edad na rin at nag-iisa lang sa buhay dahil hindi na nakapag-asawa. Wala rin itong anak, kaya naman wala itong kasama sa bahay. Gusto ng kapatid ng asawa ko na tulungan kami. Ang sabi niya, may mga negosyo daw siya na mumunti doon sa Amerika. Si Ronnie daw ang naiisip niyang mamahala doon dahil alam niyang magaling sa pera ang asawa ko. Kahit daw baldado na si Ronnie ay hindi naman daw ang kanyang utak ang naapektuhan, kaya tsak na maitataguyod pa rin ng asawa ko ang kanyang negosyo. Mama Mia, hindi ko alam kung anong milagro ang nangyari. Hindi ko alam kung bakit sa kabila ng mga ginawa kong kasalanan at sa kabila ng mga paghihirap na aming pinagdaanan ay darating din pala kami sa punto na pwede kaming makabalik sa dati naming buhay at makaahon mula sa putik na aming kinalugmukan. Mama Mia, parang isang magandang panaginip ang lahat. Sa pagmulat ko muli ng aking mga mata ay kakaibang hangin ang dumadampi na sa aking balat. Wala na pala kami sa dating lugar kung saan ay maraming pangyayari na ayaw ko nang balikan pa. Wala na kami sa dating lugar kung saan ay nagawa kong ibenta ang aking kaluluwa at katawan para lang sa pangkain ng aking pamilya. Ngayon, Mama Mia, ay nandito na kami sa Amerika. Kasama ko ang anak ko at si Ronnie. Kasama rin namin ang kanyang kapatid. Mama Mia, masasabi ko na ngayon ay masayang-masaya na ako sa buhay ko. Dumaan man ako sa pinakamadilim na bahagi ng aking buhay, ay masaya ako dahil hindi nabuwag at hindi nasira ang pamilya ko kahit pa sa putik ako pumunta nung naghihirap kami. Masaya ako dahil masaya na si Ronnie at nawala na ang pagkabagot ng kanyang mukha. Kahit pa sa kanyang pinagdaanan, Mama Mia, ay masasabi kong nakakabango na rin ang asawa ko. Hindi man niya maibalik ang dati niyang tikas at ang dating kakayanan ng kanyang mga paa na maglakad at ang dating kakayanan ng kanyang pagkalalaki na ako ay paligayahin. Pero masayang masaya at maligayang maligaya naman ang puso ko
Dahil alam ko, Mama Mia, na kahit na anong mangyari, walang kahit sino at kahit ano na makakasira sa aming pagmamahalang mag-asawa. Nandito kami ngayon sa isang panibagong lugar, panibagong buhay at panibagong pag-asa. Naway ang sulat ko na ito ay nagbigay ng pag-asa sa mga taong katulad ko ay nalugmok din sa putikan at nahihirapan ng makabangon muli. Laban lang. Pasasaan ba't makakabangon ka rin? Kung nasa pinakamadilim at pinakamababa ka na ng parte ng iyong buhay, wala ka ng ibang pupuntahan kundi sa liwanag at sa mataas na bahagi. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang, Vanji. Si Vanji ay isa sa mga libu-libong Pilipino na kumakapit sa patalim para mabuhay sa mundong ito. Ika nga nila, mahirap ang maging mahirap. Mahirap panindigan ang kabutihan at mahirap panindigan ang tuwid na daan, lalo na kung kumakalamang ang sikmura mo. Lalo na kung hindi lang sikmura mo ang nagugutom, kundi maging ng iyong pamilya. Tama si Vanji, kung may pagkakataon man na nalugmok ka at nadapa ka, bumangon ka lang, lumaban ka. Pasasaan ba't magiging maayos din ang lahat? Ang sabi nga nila, lahat ay nagiging maayos sa huli. Kung hindi pa maayos, ibig sabihin, hindi pa huli ang lahat. Maraming salamat sa pakikinig nyo sa kwento ni Vanji. Kung kayo ay may sariling kwento na pwede naming kaaliwan, kapulutan ng aral, kainisan o kahit anong emosyon man ang mararamdaman namin, ay pwede mo itong i-share at i-email sa akin sa mamamiacdo0317@gmail.com. Gusto ko nga palang magpasalamat sa lahat ng sumuporta ng ating YouTube channel, lalo na yung araw-araw na nag-aabang ng panibagong storya, lalo na yung mga nakasubscribe sa atin, at lalong-lalo na yung mga simula pa lang ay sinuportahan na ang ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi dahil sa inyo ay hindi ko po maipagpapatuloy ang pag-a-upload ng mga videos. Sana ay patuloy nyo akong suportahan at umingganyo at humikayat kayo ng inyong mga kaibigan na pakinggan ang ating mga kwento. At kung sakaling magustuhan din nila, huwag nilang kalimutan na mag-subscribe at mag-click ng notification bell para laging updated sa bawat nating upload. Muli po, taos-puso po akong nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel. Ako po ang inyong Mama Mia. Magandang araw.